Assalamualaikum, Allahu Akbar, magandang hapon sa mga kapatid nating Muslim sa buong kapuluan at maayong hapon sa mga kaigsunan ako diya sa Kabisayan ug sa Kamindanao. Katatapos lang mga kababayan ng huling clarificatory hearing sa House of Representatives mga kababayan kung saan napatunayan na may probable cause ang kasong impeachment na isinampa laban sa pangalawang pangulo natin. So 53 votes, lahat na mga membro ng House Committee on Justice ay pumabor na may probable cause o talagang mayroong basihan, satisfied sila o na-convince sila sa mga naipresentang mga ebidensya laban dito sa pangalawang pangulo natin. For the price of labor mga kababayan, i-congratulate din natin itong Justice Committee natin sa hirap, pagod at sabihin na natin, pag-aksaya ng panahon at oras pira sa kaban ng bayan. Congratulations sa inyo, lalong-lalo na ni Chairwoman Madam Jerbel Luistro. Ngayong mayroon ng probable cause na napatunayan na ninyo na talagang matatanggal nyo talaga si Vice President Sara. Ito na, gawa na nila mga kababayan ng recommendations, final committee report at i-endorso na nila sa plenary. Pagbubutuhan na nila ito mga kababayan kung saan out of 136 congressmen kailangan ng 1/3 votes para maiakyat sa Senado. So kailangan nila ng 106 votes. So out of 53 na solid na sumusuporta dito sa impeachment case ni Vice President mga kababayan ay kailangan na lang nila ng 53 votes para maiakyat na sa Senado. So ngayon, dito natin malalaman mga kababayan. Pero ako, 100% ako na makakuha sila nito, itong 106 votes. At maiakyat talaga nila ito sa Senado. So, dito na sa Senado mga kababayan kung saan ito na yung tamang venue. Senate Court is the legal impeachment trial venue. So dito na natin makikita ang pangalawang pangulo natin mga kababayan. Maipakita na nila ang depensa nila, lahat ng mga hawak nilang ebidensya, dito na nila ilalahad mga kababayan. So yung mga supporter, yung mga pro Marcos, pro administration, anti Duterte, so dito na ninyo malalaman mga kababayan. Nung sinasabi ninyo na umiiwas si Vice President Sara sa accountability dahil hindi sa pagsipot sa tinatawag na clarificatory hearing sa Kongreso, so dito na ninyo makikita ang pangalawang pangulo natin. Dahil ito ang tamang venue kung saan dito sila naghanda. Dito ang tamang digmaan. Kung saan pwede silang mag-cross-examine. Lahat ng mga ebidensya hawak nila, presenta nila. Pwede silang makipagdebate, pwede silang magtanong sa mga resource person sa prosecutor, sa complainant. So dito na natin malalaman ang mga totoong mga hawak nilang mga ebidensya sa kabilang panig mga kababayan. So ngayon, pansahin na nila ito. Tagpiin na nila ito, gawa na nila ng recommendations para mapagbutuhan na sa plenary mga kababayan. So hantabayan na natin ito at hindi natin ito lulubayan mga kababayan hanggat sa huli, hanggat saan dadalhin itong impeachment case nito.